Hi Group 1, ito na po ang cards na inyong napili. 2026, ano nga asahan mo? Mensahe na kailangan mong marinig ngayong bagong taon. Guidance lamang po. Agad-agad silipin natin ito. Tapos i-clarify po natin yung ilang messages. Group 1, they'll be back. Patience. Isa-isahin muna natin. Vacation. May bakasyon ba? Someone else? Mercury retrograde. Distance. Okay. So, hindi kailangan yung pinakasalita, guys, ha? Ika-clarify natin ito, Group 1. Bakit ito yung nagsibag sa akin? Pero sa mas practical, nakakakuha tayo. Anything connected, Mercury retrograde, transportation, travel, technology, communication, distance. So, reversal din po yung enerhiya. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. Okay. Maring merong magbalik, umuwi, distance. Especially para sa mga nasa long distance, affair, connection, relationship. Agad-agad, 2026, Group 1, ano nga asahan nyo? Bakit ito yung bumagsak po? Para sa mga taong maring makapakinig nito, para sa mga pumili ng Group 1, 2026, mensaheng gabay po para sa kanila. Message. Group 1, bakit ito yung bumagsak? Ano kailangan marinig ng mga taong ito? Wheel of the Year. Patience. Especially guys, kung meron na talaga kayong hinihintay para sa mga Group 1, meron kayong inaasahan na magbalik talaga. The Moon. Timing lang. Lalo pa kung natagalan po ito. Okay? Nainip na kayo. Nagkaroon ng ilang delays. Mercury retrograde. Again, Mercury is all about communication, distance, transportation, travel. Ito yung umangat sa inyo, guys. Timing lang. Timing lang. Umiikat to. The Wheel of the Year. This one is in reverse. The tables will turn, guys. Ayon sa inyo ang batas ng isang api. They'll be back. Expect to hear from them soon. Kahit over the net lang po ito, kahit sa simpleng ideya ngayon pa lang or pagpaplano, maaring merong komunikta, connection, reconnection, reunion, ganun yung energy na nakakuha natin. Habaan, patuloy na habaan daw po ang inyong mga PC, ang inyong patience. Just a few more months, good things come to those who wait. Patience is the key, guys. Timing lang po, ha. Marahil ito ay nasa proseso, umiikot yan, pagkatiwalaan ito. Huwag kayong mainip. Merong travel tayo nakikita. Ten of Pentacles, abundance, money, opportunity, wealth, happiness, family, umaangat the Moon, feminine energy, especially kung kayo mga may anak na, okay, pero regardless, or magbibigay diin ang inyong mga mommy, mother figure sa family. Maaring andyan yung tuon ng lahat. Okay? Or kakailanganin nyo ang bawat isa. Or kailangan mo naman siyang i-check din. Okay? Emotionally, physically, kamustahin din. Ganun yung energy na nakukuha natin. Someone else, hindi kailangan yung pinakasalita. Someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. Walang perfect relationship, guys, ha? Marahil ito yung ilang hindrances na hindi kailangang isang tao agad ang pumapagitna, okay? Pero maaring ito yung sitwasyon, posisyon sa trabaho, or ilang commitments nyo na parang baka minsan dyan kayo natatagalan. Dyan kayo naiinip. Dyan parang nawawalan kayo ng connection. May dahilan. Okay? Sa mas practical, trabaho nga po. Ano, Knight of Pentacles ay narito, guys. Meron at merong parating. Balita, impormasyon. Huwag lang kayo maiinap. Ayan. Trust your intuition, guys. The Moon, malalim ito. Malakas ang inyong mga pakiramdam. Trust your instinct. Huwag niyong pagdududahan yan. Hindi kayo nagkakamali. Okay? Pero umangat si the Moon. Kapag umaangat yan, huwag kayo papatalo sa ilang pagdududa, sa takot, sa pag-aalala.
hindi yan makatutulong sa inyo ngayong bagong taon. Of course, eyes on the prize, guys. Pagkatiwalaan yung process kasi meron akong ilang delays po na nakikita rito. Kabagalan na napaka-normal sa ating buhay, pagkatiwalaan ang pwede mo pang pagdaanan. Gaano man minsan at one point ngayong taon, Group 1, mainip ka. Okay? As long as nandyan yung focus mo sa nais mong puntahan, makita, walang imposible sa'yo. Huwag kang papatinag doon sa ilang situation, someone else ganap sa buhay mo na makakapagpabagal lalo nung progreso or nung proseso. Okay? Sa mas practical, why not? Travel ang umangat, guys. Travel opportunity abroad, international, or kahit dito lang sa atin. Mercury, again, transportation. Maring makatulong yan sa inyo ngayon. Oo, vacation. Hinga-hinga din, ha? Hinga-hinga din pag may time. Deserve nyong pahinga sa inyong paraan. You will be traveling soon. Talagang travel ang umangat, guys. Distance. Or reconnection, reunion nga. Kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. The Ten of Pentacles. This is a sign of abundance, family. Meron at meron kayong maaring i-celebrate this year. Gaano man kalaki, kabongga, kaliit ito. Pero this is something I feel fulfilling. Lalo kung talagang nilulook forward nyo na po ito matagal na. O nasa proseso na nga ng paghihintay. Yung waiting game na hindi madali. I'm also getting a message dito sa inyo, Group 1. If ever meron kayo nakatensyon ng mga tao sa inyong paligid, pamilya, kapareha, personal relationships, family, guys. Okay? Maaring ayan, walang imposible na magkaroon ng reconciliation. May pag-aayos tayo nakikita. They will be back. They'll be back. Okay, kahit sa simpleng balita, impormasyon over the net ito. Since Mercury again, rules the technology, social media, the internet. May pets dito. Why not? For some of you, maaaring higit kayo maglalaan din ng panahon, oras sa inyong mga alaga. Okay? Especially kung kayo mga pet lovers na nakikinig ngayon. Add pa tayo, Group 1, 2026. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo? Cancer. Yung energy ni Cancer, Cancer is ruled by the moon. Hindi kailangan yung pinaka-sign po, ha? Tayo po ay general message. This is about home, family, mother figure, feminine energy, guys. May baby doon, why not? May parating na blessing sa pamilya, baby blessing. Yung comfort, security, stability sa family, claim na natin na may yaman, may kasaganaan. Lalo pa kung nag-focus kayo sa inyong mga buhay paggawa. Eyes on the prize at yung prize na yan, yung reward na yan, matatanggap nyo. Na hindi lang kayo yung magse-celebrate, pero kasama itong mga mahal mo, mahalaga sa'yo, yung mga dahilan mo. Okay? So, maaaring meron talagang pagbabalik. May uuwi. Kahit maaaring ang ilan, pakiramdam ay imposible na yan munsyad na makauwi. Pero, walang imposible. Yes po, kahit sa simpleng pag-reminisce ito, nagiging emotional at the same time practical yung mga barahang bumabagsak sa inyo, guys. Opo. Parang meron gustong bumawi sa kabila ng ilang distansya nyo sa isa't isa. Kahit pa physically, magkatabi man kayo, pero mentally, kung nagkaroon kayo ng tension, as I mentioned para sa ilan, merong pagbabalik. May fresh starts. Fresh starts, renewal, rebirth, new beginnings. Parang papanganak kayo ulit sa una. Yung enerhiya na nagsisimula sa una, gaano man kayo katagal na, or magkasama man kayo ngayon, at walang distansya. May paglalim sa inyong koneksyon, or yung pinaka-advice, pasensya, pag-unawa, pagpapatawad, pagsabay sa agos ng buhay, umaangat dito yung transportation. Okay, communication is the key, guys. Yan yung maaring higit na magdala sa inyo para sa mas merong at peace, may pagkakalma, merong freedom na pakiramdam. Okay, follow your heart, guys. Yan yung magdadala sa inyo sa patuloy nyo rin kasiyahan at kasaganaan. 2026, ito yung umaangat po na guidance, advice, messages para sa inyo, Group 1.
Hello, Group 2. Ito na po ang cards na inyong napili. 2026, guidance advice. Anong aasahan mo? Mensahe na kailangan mong marinig ngayong bagong taon. Tingnan natin agad-agad po kung ano man ang narito, ika-clarify natin isa-isa. Okay? Group 2, confession. Divorce. Hindi kailangan yung pinakasalita. Hindi kailangan katakutan. Let go. Narcissist. Liar. Pets. Okay. So, dito pa lang, especially couples in a relationship, married. So, tayo ay general reading, guys, ha? Hindi kailangan mag-apply or mag-resonate sa inyo ang lahat. Just only take what resonate po. Malawak, marami ang pwedeng makapakinig nito. Confession, maaring merong umangad na boses, katotohanan, merong magliliwanag o aangat na totoo. Or magiging totoo. Para sa ilan marahil na dumadaan na sa divorce or dumaan na dito sa part na ito, ha. At in a way, nasa proseso na ng healing mula sa ilang hindi naging okay sa inyong relasyon. This is for some of you. Marahil kayo umangat ito na dumaan na sa hindi kagaanan sa relasyon, yung ilang pagkakataon na sinubok ang inyong mga PC o yung paraan nyo, paano nyo hinahandle yung relationship. Clarify natin ta Group 2, bakit ito yung nagsibagsakan. Alam ko, diretso yung ilang salita. Message 2026, bakit ito yung nagsibagsakan para sa mga Group 2? Guidance po. Anong asahan nila? Mensaheng gabay po para sa mga Group 2 ngayong bagong taon, 2026. Group 2, the Ace of Swords, the Two of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Swords. Okay, ang ganda naman. Ready na. Moving forward yung energy, guys. New beginnings. I need yung motivation. Urong ko lang kayo, hindi pantay si Moonchild. Ayan. May pag-angat talaga ng boses. Truth and only the truth. Or ito yung pinaka-advice. Patuloy kayo maging totoo sa inyong sarili, una't lahat, sa inyong mga emosyon, ano yung nararamdaman nyo dyan. So, reversal din yung energy natin every time, guys. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo, or sa iyong person, or sa ilang tao sa inyong paligid. Kung para sa ilan ang humihingi ng sign, okay, kung kailangan mo namang mag-move forward, mag-move on, mag-let go, alam ko, diretso ito. Lalo pa kung merong ilang hindi totoo, nagiging ay liar, narcissist. Someone is too full of themselves. Masyadong focus sa kanilang mga sarili, nagiging, ayan, hindi na tama, imbalance, di na kayo nagsasabay ng energy, relationship-wise, or kung ito'y may kaugnayan sa inyong mga partnership, pagdating sa negosyo, halimbawa lang naman po, if ever mag-apply yan ngayon pa lang, or sa pwede niyong pagdaanan at one point ngayong bagong taon, do some reflection, review your situation. Okay? Kayo ang higit na makapagsasabi, kung kailangan nyo na bang i-let go, make room for the new beginnings on its way to you. The Ace of Swords. New beginnings, guys. I feel for some of you na maaaring meron nagiging blockages. Nagiging stuck ang ilan sa inyo. Hindi kayo nakakausad, nagkakaroon ng delays pagka-traffic sa daan. Kasi hindi pa napapaangat yung kaliwanagan. You have to be clear. Kayo mismo, or kung nasa isang relasyon nga kayo or partnership, pag-uusap to, guys. Once and for all, maging totoo. Confession. Paangatin yung katotohanan. Para mas ma-reach nyo yung inyong mga highest potential, full potential, yung strength nyo, mapaangat nyo rin ngayong bagong taon. Ang ganda eh. Maraming ako nakikitang pwedeng ihain sa inyo ang universe. Balance is the key, guys. Baka sa dami ng isipin nyo, wala kayong matapos doon. Okay? Kasi
reverse si Two of Pentacles. Parang ang daming ihahain na obligations, responsibilities. This is between money, work, family. So, parang nagja-juggling kayo dito. So, take it easy. Isa-isa lang din. One day, one step at a time. Let go of anything or anyone that no longer serves you para magbukas yung ilang pagbabago, yung mga opportunity. Okay? Limitless, guys. May lawak. Marami kayong pwedeng puntahan, pagdaanan na magaganda ngayong bagong taon. Pero sabi ko nga, kung may stock up kayo sa isang situation na hindi na tama, hindi totoo, hindi na nagsasabay ang enerhiya, at napupunan yung negativity, of course, di kayo makakausad. Hindi tayo makakausad dyan, Group 2. Gusto ko pang mag-add pa tayo. Group 2, ano kailangan marinig ng mga taong ito? Anong parating, ano nga asahan ng mga Group 2 2026 guidance po? Bakit ito yung nagsibagsakan? Ang dami nito. Or kung nasa proseso kayo, 5 of Swords. Ayan na. Nasa proseso kayo ng healing. Iba-iba tayo dyan. Or dadaan kayo sa healing process. Pagkatiwalaan din yan. Hindi kailangan madaliin. Isa-isa. Don't be too hard sa inyong mga sarili. I see na malalagpasan nyo to, guys. Pagsubok lang to, ha? Pero lagi nyo lang daw po papaangatin yung tiwala at yung respeto. Hindi lang sa sitwasyon, sa tao, pero sa inyong sarili. Kasi I feel na masyado na kayo naging mapagbigay. Okay. This time, pagbigyan nyo naman yung kayo. Yes po. Temperance. May purpose kung bakit kailangan mong pagdaanan, yung patuloy mong pinagdadaanan ngayon. Lalo pa yung mga hindi kagaanan. Okay. Patience, moderation, balance is the key. Meron kayong gabay. Hindi nagiging madali. Pero may dahilan ng mga bagay. Let go. Let go of worries. Let go of control. Let things flow naturally pagdating sa iyong buhay paglalakbay. Kung meron ng gustong kumuwala, of course, sa mas practical, pag-uusapan, pag-aaralan, ipoproseso ito, hindi mamadaliin. Pero kung wala naman talaga tayong control, guys. Okay? Sa kung anong pwedeng aksyon, desisyon ng ibang tao sa ating paligid. Pero meron kayo full in control kayo dito, guys. Nasa inyong control kung paano nyo pangahawakan ng sitwasyon. Pets. Maaaring makatulong para sa ilan, especially kung kayo mga pet lovers. Getting a new pet or giving a current pet more love. Sabi nga nila, mga pets ay stress reliever. Maring makatulong yan sa ilang pinagdadaanan nyo. Ayun yung pinaka-advice na nakikita ko rito. Alam ko may hugot para sa inyo Group 2. Add pa tayo. Anong kailangan? Yung energy ni Aquarius, 7th house, is about relationship, partnership, marriage, divorce. Hindi kailangan mag-apply yan agad sa'yo. Okay? Para sa ilan yan. Kaya umangat, guys. This is about justice. Kaya holding hands pa nga. Kung dumating man ng ilan sa inyo sa isang punto ngayong taon na napagtatanong kayo sa inyong mga halaga sa isang relasyon, mahalaga pa ba ako? Bakit ako ganito tinatrato? Lagi mo nga alalahanin, i-remind mo ang iyong sarili na mahalaga ka. Group 2. Sa isang relasyon, dapat merong pagbibigayan, give and take, merong peace of mind, andyan yung energy na ramdam mo ang iyong kapareha. Ikaw ang higit na makapagpapasya sa part na yan. Kung ramdam mo pa, kahit pa minsan, parang nagkakaroon ng ilang, masyadong focus, yung mga emosyon sa sarili lang, me, myself, and I, yung energy. Confession. Communication is the key. Honest, heart-to-heart conversation lang ito, ha? Magagawa ng paraan. Marahil tinatest lang kayo. Tinatest yung inyong paraan kung paano nyo hahandle ang situation or relationship nyo. Pero kung totally po, isa na lang ang umaangat sa timbangan na ito. Okay, yung scale. Isa na lang ang higit na nagbibigay ng enerhiya. Then maybe, this is a sign na pagnilay-nilayan ang relasyon. Yung energy ni Aquarius, hindi kailangan yung pinaka-sign po, ha? Pero Aquarius, this is about the future or pagiging futuristic nyo rin.
sa inyong buhay, karera man, o relasyon, ang ganda nun, okay, na ang layo ng tingin nyo. Marami kayong gusto makita. Andyan yung nabivision yung kayo 6 months, a year from now, looking forward sa future, pero be present ha, kalmahan yung inyong mga sarili. Huwag kayong magmadali. Or kung meron talagang pinaglalaban ng ilan sa taas, sa nakatataas, merong legal umangat kasi si divorce. Hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero for some of you, marahil kailangan kong banggitin ito, na meron kayong pinaglalaban sa korte, okay, legal cases, ganyan, na may kaugnayan, anything connected relationship, partnership, as I mentioned, or marriage, 7, dito kasi yung lahat. Okay? As long as may babalanse nyo, hindi kayo maiinip, focus, tuloy-tuloy ang proseso, claim na natin. Claim na ba natin na ito po ay may papanalo nyo? Okay? Yes po. Success. This is a sign of success. Ace of Swords. Other messages, Aquarius. Yung energy ng Aquarius, hindi kailangan yung sign, guys. Tayo po ay general message. Aquarius po kasi is in the 11th house. This is about your hopes, your dreams, your wishes, manifestation. Ayan. Ano pa ba yung nilulook forward nyo na makita, mapuntahan, matutunan sa inyong buhay? Hindi pa huli ang lahat. Moving forward, iangat nyo lahat yan. Hindi lang sa mga tala, syempre pa, pero samahan ng patuloy na dasal yung mga gusto nyo pang makamit or ma-achieve ngayong bagong taon, at walang imposible. Parating kayo doon. Papunta kayo doon. Tuloy lang. Laban lang. Huwag kayong ma-stuck sa ilang situation na hindi makapag-aambag. Okay? Para sa inyong patuloy na growth. Moving forward yung energy, guys. Tulungan ng sarili, sumabay, tuloy lang, laban lang. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo 2026, Group 2. Hi, Group 3. Ito na po ang cards na inyong napili 2026. Ano nga asahan mo? Anong kailangan mong marinig? Mensahe na kailangan marinig ng mga taong ito ngayong bagong taon. Guidance, dito pa lang, isa-isahin na natin, guys, ha? Tapos, ika-clarify natin ito kung ano man yung pwedeng umangat sa inyong messages. Reminder na tayo po ay general reading. So, syempre pa, just only take what resonate po. Ha? Tingnan na natin. Manifest. Gambling. Hindi kailangan yung pinakasalita, pero ito yung nakukuha natin. Ika-clarify natin yan. Help. Open up your heart. Caution. Challenges. Okay. So, ito very normal. Lahat naman tayo humaharap sa hamon, sa ilang hamon ng buhay. Make a decision. Work on inner healing. So, parang doon pa lang. Ito ay isang pagsubok na ang kaakibat ay desisyon. May pag-aksyon. Okay, ano man yung challenges na pwedeng iba to sa inyo ngayong bagong taon, Group 3. Oo. Yan ay kakayanin, mapangahawakan. Okay, claim na natin yan. Pero gusto kong agad ito i-clarify, guys. Oo, kuha tayo ng ilang messages. Bakit ito yung nagsibag sa akin for Group 3, 2026 po? Anong kailangan marinig nila? Guidance, advice, messages. Guidance po para sa mga Group 3. Okay. Umpol. So, isahin natin, guys. The Two of Pentacles. Temperance card. Alam nyo, sinashuffle natin to mabuti. 8 of Wands. Add pa ako, ha. Nakakakita tayo ng... Okay, sandali. Group 3. Ten of Pentacles. Claim na natin. Naka-upright na yan. Queen of Pentacles. 5 of Pentacles. Kailangan talaga naka-upright. Guys, manifestation. Manifest. Ano ba yung mga kahilingan nyo? Iangat nyo na lahat to. Siyempre pa, lagi kong na-mention, hindi lang ito sa mga tala. Iaangat sa mga stars, pero higit sa kanya. Samahan ng patuloy na dasal. Maging ano pa man po ang inyong mga fates, tell the universe exactly what you want. Maging klaro kayo dun.
manifest. Ipahayag nyo na, tanggapin nyo na, i-claim nyo na. Okay? Kasi I see money. Money opportunity, guys. Abundance, wealth, happiness. Kung saan hindi lang kayo ang magsi-celebrate, pero kasama itong ilang taong mahal mo, mahalaga sa inyo, your family, loved ones. Bakit umangat si gambling? Hindi natin ito, syempre pa, pinopromote, okay? This is about games, having fun, enjoyments. Umangat to marahil isang caution, isang paalala. Caution, guys. Baka dito kayo magkaroon ng challenges. Huwag nyo nang pasukin ito, ha? Oo. This is something na maaring pagsisihan nyo sa huli. Yes, maaring ipanalo kayo kung andito, minamanifest nyo. Ipanalo kayo sa una, pero sa huli, ibabagsak kayo niyan, ha? Oo. Huwag nyo na itong balakin pa. Or kung andito kayo sa posisyon na ito, problems with addiction or gambling, bad finances. Actually, the 5 of Pentacles naka-reverse yan kasi umangat si manifest eh. Malalagpasan nyo, yes, pero huwag nyo nang subukin pa. Kasi challenges, pagsubok ang iiwan nito sa inyong buhay. Okay? Anything connected sa sobra. Alam na natin ito. Temperance card. Ito yung ilang imbalances po. Unhealthy yung approach. Hindi tayo perfect. Walang perfect. Pero hanggat kaya umangat ito bilang paalala ngayon pa lang na huwag nyo nang subukan. Kung andito kayo sa punto na nagbabayad kayo ng mga kautangan, ayan, mula dito sa ilang pagkakamali or sa ilang kinakaharap nyo talaga sa mas practical, tayo ay general reading na hindi nagiging madali. Ito po ay isang proseso. The 5 of Pentacles, ito yung difficulty sa money but nag-reverse, claim na natin na patuloy nyo itong magagampanan, maharap, mababayaran. Umangat po yung pagiging financial independent nyo dito. Kasi nakikita natin, ayan, hindi lang kayo makapagbibigay pa or makapag-provide, hindi lang para sa sarili lang, ha? Pero sabi ko nga, kasama itong ilang rason nyo, mahalaga sa inyo, guys. Balance is the key ng walang pagkakulang or pagkasobra. Iwas tayo sa ilang alam natin sa una pa lang ay hindi na makabubuti at makasasama. So, physically, mentally, emotionally, financially, or even, ayan na, spiritually, guys, reconnect sa yung faiths. Yes po. Minsan kasi naliligaw tayo, guys. Nahihilo tayo, nalilito, natatagalan, humihiling ng pagkasobra. Paangatin din po ang pagkasapat ngayong taon. Okay, nang naayon sa Kanya. Again, alam ko, connected kasi ito sa aking pakiramdam sa inyong faith, sa ating nag-iisang Lord, sa ating nag-iisang Creator, Group 3. Kapit lang kayo, God will provide. Totoo yan. Open your heart. Patuloy lang kayo maging bukas sa Kanya. Ano man pwede pagdaanan nyo, ha? Tayo pa yung general message. Lalo pa kung feeling nyo huli na or wala ng pag-asa. It will help you attract more love. Open your hearts. Kanino moonchild sa Kanya? Sa ilang challenges na pwede nyo pagdaanan or ngayon pa lang ay nararamdaman, surrender nyo lahat sa Kanya, guys. Kasi ang ganda po. Walang imposible na makamit nyo yung hustisya na deserve nyo financially, physically. Hindi po isang health advisor si Moonchild. Marahil kaya umangat ito. Health issues could arise. This is a reminder. Very important to listen to your body. Ngayon pa lang, sa part na ito, guys, kayong higit na makapagsasabi. Baka dito nagkakaroon ng ilang imbalance. Dito kayo patuloy na sumusugal. Okay, sinusugal nyo pati ang inyong mga kalusugan. So, check in your health. Very important na pahinga rin pag may time or kung kailangan nyo talaga na tumingin sa mga, or magpatingin, humingi ng payo sa mga profesional, maging bukas kayo doon. Kasi meron akong nakikitang healing, guys. Paalala, may challenges, may healing. Ito yung mapanghahawakan, malalagpasan. Lalo pa kung haharapin ito, tutulungan ng sarili na malagpasan itong ilang umaangat dito. Okay?
Kasi, ang dami yung dalahin. And lalo pa kung kayo rin po yung mga providers, breadwinners, umaangat. Oo, yung pagbibigay. So, baka dito, nagiging practical yung approach nyo na okay lang naman, pero baka hindi nyo napapakinggan. Kasi nga meron kayong goal, meron kayong minamanifest, meron kayong nilulook forward. Baka hindi nyo na po napapakiramdaman ang inyong mga sarili. So, very important yan, guys, ha? Listen to your body. Okay. Ayan yung may challenges ba? Pagdating sa travel, marahil kailangan kong mapaangat din ito. Nagkakaroon ng ilang kabagalan. Be ready, guys. Physically, mentally, emotionally, lahat nandito na eh. Financially, or even spiritually. Gaano man tayo ka-ready na sa isang paglalakbay or sa isang sektor, relasyon man, or sa trabaho, maaaring hindi pa handa ang mga bagay kung ito po ay may pagkainip na kayong nararamdaman, ha? Pagkainip sa travel or sa ilang dokumento na hinihintay mo, pagkainip sa pag-level up mo sa iyong posisyon sa trabaho, pagkainip sa isang relasyon. Take it easy, merong dahilan po kung bakit natatagalan. Hindi nyo pa man yan ma-realize, para rin po yan, iiwas kayo sa kapahamakan. Caution. Okay? You have to trust the process, guys, nang walang pagmamadali, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Meron ako nakikitang energy na parang overwhelming. Ang dami nyo gustong marating, yung ilang hopes nyo, yung ilang wishful thinking, nangangarap kayo, meron kayong goal. Pero ito, nagmamadali. The Knight of Swords, may tendency na magmadali. At yung mga minamadali sa relasyon man or sa trabaho, again, yan po yung nagiging madali ring matapos. Okay, totoo yan. So, kung kailangan mo munang damahin ang bawat proseso, tingnan mo ang bawat pwede mong pagdaanan, gawin yon. Meron at meron yung, meron at merong paggalaw, guys. So, maandar kayo. Okay, huwag kayong mainat. Maging bukas sa ilang posibilidad, meron akong nakikitang suporta. Hindi kayo nag-iisa anumang paglaban or ipaglalaban o anumang challenges nyo this year ang kaharapin. Sa mas practical, it could be someone financial advisor, money, or health advisor, relationship-wise, okay, manifestation sa kanya. Hindi kayo nag-iisa, I see support. Lalo pa sa mga pagkakataon na feeling nyo mag-isa lang kayo kasi umangat po yung pagiging independent dito. Hindi kayo nag-iisa. Meron kayong gabay. 2026, at pa tayo na kailangan marinig ng mga group 3. Bakit hindi nagsibag sa akin? At tayo ng ilang messages. The Sun. Positive. Be positive. Stay optimistic. Have fun. Enjoy din. Kasi parang meron ako nakikitang pagkaseryoso sa inyong mga baraha. Ayun na yung pukunin natin. Ayan. May liwanag. Health-wise, claim natin na may healing, lalakas. Magkakaroon ng enerhiya ang inyong mga katawan. Physically, mentally, emotionally, money sector, positive. Claim natin ito. Or you have to be positive, optimistic. Kasi kung ano yung naisip natin, kung ano yung nararamdaman natin, baka yan yung ma-manifest nyo. Yung power of manifestation. Be positive, guys. 2026, ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig para sa inyo. Group 3. Hi, Group 4, 2026. Ano nga asahan mo? Mensahe na kailangan mong marinig ngayong bagong taon. Tingnan na natin itong set of cards na inyong napili. Group 4, isa-isahin natin. Tapos po kung ano man yung aangat dito, ika-clarify natin bawat isa. Okay? Spy. Communicate. Okay. Moving. Move on. Talagang magkatabi. Moving. Move on. Hindi kailangan yung pinakasalita, guys. Tayo po ay general message bago ang lahat. Just only take what resonate. Malawak ang maaaring makapakinig nito, hindi kailangan mag-apply sa inyo ang sitwasyon. Pregnancy. So, reversal din po yung enerhiya natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo
or sa ilang tao sa iyong paligid. Pamilya, why not? Cycles. Cycles. Okay, so I feel dito na mayroong ilang transitions, transformations sa barahan nyo na umaangat. May ilang changes. Totoo naman, meron naman talagang pagbabago sa ating buhay. Something will end to make room for something new. It's a cycle. Oo. Or merong magpagbabalik. Kung saan kayo nagsimula. Bakit ganun yung nakuha ko? May manunumbalik. Or talaga may pagdilipat. Moving. Change of residence. Moving in with your partner. Why not? May umangat na pregnancy. Maaring dito pa lang may pagkaseryoso tayong nakikita. Yung maturity umaangat. Parang moving forward kayo sa buhay. Sa mas malalim na koneksyon. Pamilya, relasyon. Kuha tayo ng ilang guidance. Bakit ito yung bumagsak? Group 4, 2026. Anong kailangan nyo marinig? Anong aasahan nyo? Guidance. Group 4. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? 2026. The Emperor. Guidance po para sa mga taong ito. Okay. Spy. Regardless sa strength card, pero ayan, may masama pa. Yari, pipigilan the world. May pagbiyahe ba, travel, anything connected sa ibang bansa, long distance, international, abroad. Okay. The world. This is a great sign, guys, na meron kayong ma-achieve, makakumpleto, matatapos. It's a cycle. Umiikot yan ngayong bagong taon. Kaya ano man minsan, yung pag-ikot ng buhay, the world or the universe rather, ayan, viewers, back na naman tayo, ay mabagal sa inaasahan nyo. Trust the process, guys. Move forward. Looking forward na kayo sa future at huwag kayo magstay dito sa ilang, especially if ever, move on. Hindi naging okay na sitwasyon sa inyong buhay nitong mga nakalipas na buwan or taon. Move forward, guys. I see healing, the Three of Swords. This one is in reverse, recovery, physically, mentally, emotionally. Claim natin na merong healing, lalo pa kung bibigyan nyo ng pahintulot ng inyong mga sarili. Ha? Na mag-move forward talaga. Ito ay proseso, pagkatiwalaan, hindi kailangan madaliin. Iba-iba tayo nung atake dito. Kung paano kayo mag-heal, kung paano maghihilom yung ilang sugatang puso. Communicate. If ever meron kayong 3 about communication kasi, lagi kong na-mention, if ever meron kayong nakatensyon, okay, sa ilang tao sa inyong paligid, I see healing. Maaring merong reconciliation, reconnection this year, may pag-aayos, pag-uusap. Ayan, masisimula yan pag-uusap. Kahit over the net lang. Compromise, forgive, work it out. Maayos to. Okay, or ano mong pinagdadaanan nyo? Hindi man madali, walang forever, guys. Maayos yan, ha? Communication is the key. Spy, Queen of Swords, maaring for some, ha? Kahit over the net, merong nag-spy sa inyo. Kita nyo, may tisoy. Ay, kahit over the net, guys, the Queen of Swords, 5 of Swords, especially nga kung meron itong kahit sa simpleng tensyon, hindi naging magaan para sa kanya, nakalimutan yung kayo, yung naging connection nyo. Ang hirap mag-move on. Pero it's a cycle, walang option kundi ang sumabay sa agos ng buhay. Maaring meron nag-spy. Para sa ilan, ha, kaya umangat ito, marahil kailangan ko pong may parating. Someone's got their eye on you. You are doing your research. Actually, parang merong hindi pa ready na makipag-communicate. In time, ha? In time. Sabi ko, the world, umiikot yan. Timing lang po. Sa mas practical, merong bang magta-travel abroad? Work? Or for pleasure? Why not? Sumasang-ayon na ang mga manok. Dahil umaga-umaga tayo. Why not? Yung manok, yung bawat pagsisikap nyo, guys, ha, work-wise, this is about your career kasi.
Yung bawat pagsisikap nyo, pagsisikapan nyo ngayong bagong taon, 2026, yan po, ay hindi mababalewala. Merong growth. Hindi man about pregnancy, moonshot, di naman ako yan. Wala rin magbubuntis sa aking pamilya. This is about growth, guys. Mamumunga kayo, ha? Namumunga kayo. Nag-grow kayo. Hindi mababalewala itong pagsisikap nyo, lalo't andito ang focus at bibigyan nyo talaga ng enerhiya, yung blessing of work, Group 4 2026. Hindi kayo mawawalan. Yung productivity ay dito, yung pagka-busy. Focus lang, ha? Oo. Or may paglilipat ba? Tahanan or pagdating sa posisyon nyo, or may ilang changes pagdating sa inyong workplace, sabay lang sa agos ng buhay. Okay, pagkatiwalaan ng proseso. Communication, pag-angat din ng inyong mga bosses. I feel na para sa ilan wag kayong magtikom. This is not the year para itikom nyo or maging silent kayo. Paangatin niya yung power of voice na meron kayo. Sa mas practical. Yung pagiging totoo nyo. Okay. Yung katalinuhan nyo, yung diskarte, yung pagiging mabilidad, andito po yun. Pero para sa ilan kasi, I feel na hindi pa ready, nahihiya, or napapangunahan ng kaba, hindi mapaangat ang boses. Meron kayo, umangat ito guys. Kailangan nyo nalang paangatin. Okay? Andito yung strength nyo. To connect, communicate. The strength card. Physically, mentally, emotionally, claim natin na may healing, as I've mentioned, maging healthy. Or this is a sign na priority nyo rin, hindi isang medical advisor si Moonchild, priority nyo rin yung inyong health. Okay? Baka, if ever, andito kayo, gusto nyong mabuntis, ayan. Or nag-expect kayo, syempre pa health-wise, the strength card. Una't huli, papaangatin yung kalakasan sa sarili. Okay? Actually, this is a sign of Leo regardless, guys, sa na-mention kong sign, but Leo is in the 5th house po. Astrologically, 5th house of pregnancy. Pregnancy, nagbigay the end. This is for some of you, meron talagang blessing. Baby blessing, guys. Okay? New beginnings din. Iwas lang kayo. Baka ito'y, reversal again yung energy sa ilang. Meron ako nakikitang medyo walang, kumbaga dire-diretso. Baka sa, minsan hindi nakikita or napapansin meron na palang nasasagasaan. At dito baka maapektuhan yung inyong pagtitiwala, yung confident na meron kayo sa inyong mga sarili. So, okay, papa-apekto doon, ha? Iwas kayo doon, move forward, eyes on the prize. Focus kayo sa kung saan kayo higit na mag-grow. Huwag nyo pahintulutan yung ilang negativity sa inyong paligid. Okay? Na hindi healthy, of course. May lakas kayo, may strength na magampanan, matugunan yung ilang pangangailangan. Moving forward, meron bang maglilipat nga sa mas malaki, magandang bahay, or sa mas mapapangat niyo yung security, stability sa inyong tahanan, kahit sa simpleng pag-aayos or dumadaan ba ang ilan sa house renovation. Why not? Moving forward, new beginnings, fresh starts, 2026. Ayan yung umaangat sa inyo, guys. Tingnan natin. Ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Uranus, may ilang umangat na, hindi natin pipigilan. Expect yan, expected, this year, umiikot yan, it's a cycle. Sabay lang kayo. Huwag kayo patitinag sa ilang tensyon, if ever meron, ilang tao sa inyong paligid. Okay, yun yung pinaka-advice dito. Maaaring gulatin kayo ng ilang sitwasyon na baka maka-apekto kung paano kayo gumagawa, kung paano kayo nagtutuloy sa inyong buhay. So, ayaw natin yun, ha? Focus sa mga priority nyo. Focus sa mga gusto nyong ma-achieve or marating. Mysterious spy. Kahit over the net, yung energy ni Uranus, may nag-spy sa inyo. It could be someone's secret lover. Ang hirap niyang mag-move on. Or nagiging research kayo, sabi ko nga,
I will be honest, baka merong ilang tension at work or sa ilang connection nyo, partnership, at ikaw ay baka, sabi ko nga, reversal ha. Maaring wala kayong ideya dito kasi nagiging mysterious ito. Parang naka-hide siya. Or at one point, magkaroon na kayo ng ideya. Siyempre pa, magiging bukas ito. Or isang reminder na huwag kayo magtitiwala agad sa ilang tao sa inyong paligid ngayong bagong taon. Do some research, pag-aralan muna ang mga bagay, ang sitwasyon, bago kayo sumuong. Okay, or especially if this is something big or major decision sa inyong buhay. Okay, yun lang naman, di kailangan laliman. Pero may nag-spy daw sa inyo. Lalo pa kung talagang yung energy nyo nagle-level up. May pag-increase. Oo. Sa work, I feel dito connected work or love, guys. May nagiging para bang challenging kayo sa taong ito. Dalawa lang naman yan. It's either ang tingin sa inyo are inspiring or challenging. Na baka nagiging kakumpetensya na pala ang tingin sa inyo na ayaw natin. Yun lang, hindi kailangan liliman po o katakutan ha. Capricorn. So, it's regardless sa sign, huwag kayong ma-attach sa sign na umaangat. Capricorn is in the 10th house of career, trabaho, negosyo, ano pa man yan. Tayo po ay general reading. Ayan, maging aware, paangatin yung awareness sa inyong buhay paggawa kasi meron tayong nakikitang parang nagiging superior, boss-like yung energy. Hindi nyo pa man yan ma-realize or gusto nyang maging malagpasan kayo, mapaangat kayo. Yung ganon. Umaangat yung mga public image nyo kasi guys, nag-grow kayo as I've mentioned. So dito syempre pa wala tayong control sa kung anong pwedeng emosyon na pwedeng umangat sa inyong paligid pero meron kayong control. Huwag kayo mag-focus dito, okay? Huwag yung pahintulutan na ma-distract yung inyong mga isipan or damdamin sa pwedeng umangat na tension if ever man ngayong bagong taon. Sasuccess kasi kayo guys. The world, this is a great sign na merong success. Again, may mga kompleto, may ma-achieve kayo, gaano man kalaki or kaliit ito. Ito yung umangat na guidance advice 2026 para sa inyo, Group 4. Hi, Group 5, 2026. Ito na po ang inyong reading. Ano nga asahan mo? Mensahe na kailangan mong marinig ngayong bagong taon. Ito na po yung cards na inyong napili. Isa-isahin natin, guys. Okay? Kung ano man ito, huwag kayong mag-alala. Ika-clarify po natin bawat isa. Reminder lang po na tayo po ay general reading. Just only take what resonate po. Okay? Tingnan natin. 2026, Group 5, Honeymoon. Tinapos na tayo ng honeymoon. Intimacy. Commitment. Okay, so more on relationship, partnership, marriage ang umaangat sa inyo, guys. Intuition. Date nights. Love spell. Hindi kailangan yung pinakasalita. Alam nyo, oo, nag-highlight, nagbigay diin po sa inyong baraha ang love sector. No matter what your relationship status, Group 5, single ka pa man, in a relationship or married, may paglalim. At hindi kailangan yung pinakasalita ng love spell, ha? Yung, you've been bewitched. Ayan, nakasulat. Hindi sa merong gumagawa sa inyo ng spell or anything, ha? Pero dito pa lang, along with the other cards, matutuon yung mga focus, attention nyo sa love. Why not? Commitment, partnership. Kung single kayo, why not partner na matatawag po? Or partner in life, partner in business. Baka andyan yung focus ng ilan sa inyo. Okay? Or merong mababaliw sa pag-ibig, parang gano'n ang aking nakikita. Ito na ika-clarify natin. Group 5, 2026. Bakit ito yung umangat na ilang baraha sa inyo na diretso tayo? Guidance po para sa kanila. Message. Bakit hindi nasibag sa akin? 2026, Group 5, sa mga taong maring makapakinig nito. Guidance po para sa kanila. Ano nga asahan nila? Relationship, partnership,
Uy, okay. Okay. King of Wands, Nine of Wands, Nine of Cups, Ace of Wands, Three of Pentacles, Seven of Cups, the High Priestess. Ay narito. This one is in reverse. Regardless, kung meron mang ilang naka-reversal na baraha, guys, meron lang itong kalakip na mensahe. Alam nyo, overwhelming sa relasyon. 7 is about relationship. 7 of Cups. Maraming ganap. Kaya marahil ito yung umangat. Maraming maaring ganap or ihain ng universe sa inyong buhay ng higit sa relasyon ngayong bagong taon. Date night, hahaba, humahaba. Alin ang humahaba, Moonshag? Haba ang inyong mga buhok. Girls, marami kayong pagpipilian or pipilahan kayo ngayong bagong taon. Gusto niyo yun? Mapupunta dito ang focus niyo sa inyong commitments. 9 and 9. Hindi magiging perfect ang relasyon. Wala namang perfect na pwede niyong pagdaanan. Pero ito para sa ilan po ito na dumaan na rin naman. Couples in a relationship sa ilang date night. Ayan. Napagdaanan nyo na yan. Yung ilang challenges. This is about challenges, difficulty. Kumbaga, sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon sa inyong buhay. Ups and downs, highs and lows. Hindi naging perfect, Moonchild, pero why not? For some of you, maring makatanggap po ng love, marriage, proposal, honeymoon kasi umangat, guys. Commitment. Things are getting serious. Maring mas seryoso na kayo, mas mature yung aangat. Version 2.0 na ng inyong mga partner or kayo mismo ito sa relationship. Dito ma-focus na sa sektor na yan. Sa inyong commitments. Honeymoon. Honeymoon phase, attending someone's wedding. Kung hindi to higit na mag-apply sa inyo, tayo po ay general reading. Pwede itong mag-connect po sa ilang tao sa inyong paligid, pamilya. Okay? Dahil dyan, di pantay, urong lang natin. Sobrang imbalance ni Moonchild, pero Group 5, kung hindi pa to mag-apply, hindi imposible, single, okay, na meron kayong pwedeng makilala this year. Kung magiging bukas kayo dito, yes po, there's someone ay maaring tumatak sa inyong buhay. Maaari siyang mag-iwan ng influence sa inyo. At ang influence na ito could be positive or negative. Yes po. At the end of the day, if ever, lalo kung mag-apply yan, susuriin, pag-aaralan, papakinggan ang sinasabi ng inyong mga intuition. Intuition, the High Priestess. Sa huli, of course, ikaw higit na makapagsasabi, Group 5, kung sino, kanino, higit na titibok ang iyong puso. Follow your heart, guys. Kung saan kayo higit na magiging masaya. Okay, Moonchild, wala talaga dyan eh. Hindi dyan ako maka-apply. Wala sa isip ko pa ang love. Then maybe ito po ay maari naman connected sa inyong mga passion. Sa inyong mahal na gawin. Yung mga hilig nyo, kung saan kayo ayan, dyan maaring mapuntang yung focus nyo. Kahit sa simpleng hobby or kagustuhan nyo, kung saan mapapaangat yung pagkasapat. That is about your hopes. 9 of Cups. Yung ilang wishful thinking nyo. Parang ang dami nyong gustong gawin. Sa 7 of Cups. Na nakaka-overwhelm sa dami. So, isa-isa lang din, guys, ha? At wala pong imposible na mapunan nyo yung ilang pangarap na yan. Matanggap, ma-receive nyo. Yung ilang goals nyo. 9 of Cups, happiness, fulfillment, contentment. Claim na ba natin na magiging sapat po ang bagong taon na ito? Kahit pa, again, walang perpekto na pwedeng pagdaanan sa relasyon. Pero lumalalim ang love. Single, in a relationship, umaangat ang love. Love, love, love. Love is in the air, guys. Or maybe this is a reminder, ha? Kasi nga, may challenges pa rin eh.
na hindi lang puro puso ang papairalin, lalo kung meron kayong kikilalanin talaga, dumaan kayo sa dating stage. Okay? Hindi mamadaliin. Huwag kayo magmadali. Kasi yung mga madali na binibigyan ng aksyon, desisyon, yan din yung nagiging madali matapos. Hindi puro puso, guys. Kasi sabi ni Moonchild, love, love, love eh. Pero sabi ko nga, susuriin pag-aaralan kung kinakailangan. Ayan o. The red flags you ignore now will come back to bite later. So, hindi kailangan yung pinakasalita, pero I feel na, sabi ko nga, you have to trust. Trust your instinct. Huwag niyo i-ignore yung nararamdaman nyo. The hyperstress naka-reverse. Pagkatiwalaan nyo kung ano yung sinasabi ng sitwasyon sa inyo, hindi lang ng puso. Malakas ang pakiramdam nyo, guys. Intimacy. Very intimate, serious yung nakikita kong energy. Higit kayo magiging seryoso sa inyong mga nais na tao, or mahal na gawin. Paangatin nyo yan, ha? Kung saan kayo higit na magiging kontento, happy, and fulfilled. Ayan. Why not? Meron talaga ikakasal or meron kayong pupuntahang kasalan. Meron kayong paghahandaan. Love, marriage proposal, guys. Hindi kayo mawawalan. Hindi mawawalan. Ang dami yung pagpipilian, no? Merong options. Hindi kayo nag-iisa dito. Yun yung pinakasalita. Have fun. Enjoy din. Pag may time, ha? Ganun din po. If ever, may masyadong seryoso na at work. New beginnings. Stay inspired. Be inspired sa inyong mga buhay, paggawa, relasyon. Try something new, something different this year. Yes po, kung paano nyo mapapalalim yung relationship, baka ganun to, kaya ito yung umangat. Baka nakakalimutan nyo na yung quality time since 9 of Wands, King of Wands. Baka sobrang busy sa work at meron na nakamimiss sa inyo, pamilya, kapareha. So, more quality time with your loved ones this year. Ano pang kailangan marinig? Add tayo ng ilang messages. Group 5. Guidance po. Yung energy ni Sagittarius, may sumasama sa kamay ko. Energy po ni Sagittarius, hindi kailangan yung pinaka sign, pero very positive yung energy nito. May travel ba ang ilan sa inyo? Or sa honeymoon nyo, sa ibang bansa, sa ibang lugar? Why not? Hindi man sa ibang bansa, may progress. Or meron ba kayo ilang nilalakad, nilulook forward na ilang dokumento, travel documents, visa, passports, walang imposible, new beginnings, I see new beginnings, positive possibilities, pagsunod sa inyong mga passion, sa inyong mga gustong puntahan pa. Meron at meron kayong pwedeng matutunan, 9 and 9, realizations, lessons learned in life, kaya marahil seryoso na, maturity ang umaangat, guys. Parang natuto na kayo sa ilang pinagdaanan nyo, pagkakamali, yung ilang in-ignore nyo na feelings or situation this time. Mas better. Version 2.0 ang aangat. Ha? Mas matalino, mas positive, mas looking forward sa mas marami pang possibilities. Malawak. Malawak ang pwedeng umangat. Para sa inyo this year, 10th house. This is about your career. The King of Wands. May ilang challenges man. Eyes on the prize, guys. Magle-level up ang inyong commitment, partnership sa work, negosyo, ano pa man yan, saan kayo kumikita. Umangat ang inyong mga imahe. Meron at meron kayong ma-achieve. Yes, guys. Offers, choices, opportunities. Baka dito yun. Hindi nyo kailangan mag-yes ng mag-yes sa lahat, guys. Sabi kasi ni Moonchild, magaganda. Yes to opportunity, pero pakiramdaman din po ang inyong mga sarili, ha? Kung kakayanin ba. So, yung blessing of work, meron money opportunity, money is coming your way, guys. Pero isa-isa lang. Kasi totoo naman po na sa bawat pag-oo nyo, pag-yes nyo sa ilang offer, sa ilang job offer, work, projects, ganyan. Kaakibat po niyan ay, of course, responsibility. So, tanungin ang sarili kung kakayanin ba ng katawan mo. Okay? Kasi baka dyan kayo magkaroon ng higit na challenge at baka meron kayong hindi makasalubong.
na enerhiya at magkaroon ng tension. It could be someone boss-like, higher ups, ayan, client, na ayaw natin, ha? So, isa-isa lang po. 10th house, this is something ma-work out pa if this is about relationship. Kung may tanong kayo para sa ilan na merong pinagdaanan na, sabi ko nga, sinubok na ng ilang pagkakataon, maiwan ko na may chance pa. Lalo pa, kung papaangatin nyo ang pagkasapat, at kung saan kayo higit talaga, susundin nyo ang sinasabi ng inyong mga puso at kung saan kayo higit na magiging masaya. Love, love, love. May pagkaseryoso pa. Ito yung umaangat 2026. Guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Group 5. Hi, Group 6. Ito na po ang cards na inyong napili 2026. Ano nga asahan mo? Anong parating? Anong mensahe na kailangan mong marinig ngayong bagong taon? Tingnan muna po natin isa-isa itong barahan na iyong napili. Tapos, ika-clarify po natin kung ano man ito. Okay, tayo po ay general message. Of course, just only take what resonate pa rin. Maraming maaring makapakinig nito. So, tingnan natin isa-isa 2026, guys. Give it time. Give it time. Guardian. Gold digger. Hindi kailangan yung pinakasalita. Okay? Pero ika-clarify natin yan maya-maya. Yes. Yes, luck is on your side. Claim na natin yan. Sexuality. Fire sign. Okay, hindi kailangan yung sign, guys. General message tayo. As I mentioned, hindi kailangan kayo yung mga fire signs. Pero, yung fire in you, yun na lang. Ayan, may relate ni Moonchild. This is about your passion, your love. Okay, kung saan ka nag-iinit, kung saan ka nag-i-on fire. Why not? Kung saan ka magiging totoo. Sexuality. Someone is still figuring themselves out. Oo, magpakatotoo. Maaring ito'y para sa ilan, yes. This is a sign. Kung sino kayo bilang isang individual sa relasyon, sa trabaho, magpakatotoo. Ganun yung pinaka-energy na aking nakikita. At huwag kayong mag-hide or magtatago doon sa hindi naman kayo. Pero hindi nyo kailangan madaliin ito, ha? Una pa lang alam ko may hugot. Give it time. Everything in divine timing. Let things flow naturally. Kung talagang medyo may struggle or difficulty pa na mapaangat yung totoo, katotohanan, maging ano pa man yan, guys, ha? Or maaring merong katotohanan na umangat. So, reversal din po yung enerhiya natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. Why not? Maaring merong magpaangat ng katotohanan, balita, impormasyon ng parating, or kayo mismo ito. Patuloy na maging totoo sa inyong mga sarili. Kasi totoo naman na kapag nagiging totoo tayo sa isang sitwasyon, tao, posisyon, trabaho, ganyan, mas magaan dalhin or panghawakan ng buhay. Okay, eto na. Kuha tayo. Guidance. Bakit ito'y nagsibagsahan para sa inyo? May hugot. Group 6, 2026. Guidance para sa inyo. Message. Ano nga asahan nyo? Anong kailangan marinig? Two of Wands. Okay. Add pa tayo. The Magician. Guidance. May gustong umangat. Di natin pipigilan. Regardless, guys, ha, if ever meron mang ilang reversal na baraha, hindi ibig sabihin hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay, meron bang travel ang ilan sa inyo? Meron ba kayong kinakompleto, inaayos na proyekto, dokumento, travel documents, visa? Meron kayong nilook forward? Merong plans? Kahit sa simpleng ideya, pagpaplano pa lang ito. Manifestation card, guys. The star is here. But in a way, parang ang ilan ay napanghihinaan ng kalooban. Meron kayong gabay, guys. Lalo pa kung iaangat nyo lahat ng ilang worry nyo. Hindi lang sa mga tala, the star. This one is in reverse. Lagi ko pong na-mention the star is still the star kahit pa ito ay naka-reverse.
ang mga tala pa rin yan. Pero paangatin, kung ano man yung minamanifest nyo, ito yung about your goals your dreams, your wishes, yung ilang wishful thinking, na sana ganito, ganyan. Wala pong imposible sa inyo ngayong bagong taon. Tinapos na tayo ng barahan na to, maniwala lang kayo na may kaliwanagan, may katotohanan. As long as kayo po ay magpapakatotoo kung sino kayo, or papaangatin nyo yung mga natural yung kakayanan. Yes, meron kayo niyan. Kailangan nyo lang pagkatiwalaan ng sarili kasi kayo'y kumikinang na. Show up, guys. As long as patuloy kayo mag-show up sa buhay, kayo mismo magdadala totoo naman nung sagana, nung good luck. Yes, luck is on your side. Claim na natin ito. Manifestation card, guys. Manifest. Ipahayag nyo na, tanggapin nyo na. Again, iangat nyo na. Hindi lang sa mga tala, pero yung lahat ng ito, yung mga gusto nyo pang ma-achieve sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith, syempre pa, samahan ng patuloy na dasal. Okay, travel talagang umangat. Merong unexpected akong nakikita. Unexpected surprise na may kaugnayan, trabaho, pamilya. Meron bang ikakasal sa inyo? Or meron ikakasal sa pamilya? Reversal po ang enerhiya natin, ha? Meron ako nakikita ng pagpaplano. Or kung hindi man ito mag-apply, give it time. For some of you na parang I feel na merong napupurnada or napurnadang ilang proyekto or ilang inaasahan nyo sa trabaho, yung ilang, sabi ko nga yung ilang nilulook forward nyo, na in a way natagalan or matagal. Parang hindi na nga kayo itong naglulook forward. The Two of Wands, parang napagod na kayo kakahintay. Why not? Baka meron pong pag-angat ngayong bagong taon. Oo. Luck is on your side, guys. May swerte. Lalo pa, again, kung papaangatin nyo, yung swerte, yung luck, yung kapalaran, yung good fortune. Guidance lang po ang maiwan ng kabaraha every time, guys. Isang paalala. Ito lamang po yung maaring kondisyon sa situation nyo na pwedeng kaharapin. Okay, pero yung outcome, yung resulta, yung luck, at the end of the day, it will be up to you. It's up to you. So, patuloy na paangatin yung paniniwala. Okay. Actually, manifestation card din si The Magician. Kompleto Ricardo na kayo eh. Kailangan nyo na lang paangatin yung natural yung kakayanan. May paglalim ako sa relasyon na nakikita. Sabi ko nga baka sa hinabahaba ng sitwasyon nyo. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. The Four of Wands, sa inarito the Chariot, the Knight of Cups. Yes po. But still, give it time, ha? Everything in divine timing. Let things flow naturally. Kung kayo nandito pa lang, at one point ngayong taon, meron kayong kikilalanin or makikilala kahit over the net ito or connected sa ibang bansa. Huwag mamadaliin. Totoo naman. Very important po na kilalanin muna ang bawat isa. Hindi sa hindi magiging okay, pero huwag kayong papadala kasi umangat gold digger. Di kailangan yung pinakasalita. They want your money being used. Mapa-relasyon man ito or negosyo, kahit sa simpleng enerhiya na pwede nyo ma-invest sa isang tao, sa isang sitwasyon, diba? Totoo naman, yan ay dapat yung pinapahalagahan daw po. Huwag kayo magmamadali. Kung kinakailangan ng mag-research, pag-aralan ng tao, sitwasyon, bagay, ngayong taon, gawin yun. Okay, hindi sa hindi magiging okay. Sabi ko nga, pero very important, iba na ang handa. Iba na yung sabi ko ngayon, pagpapakatotoo guys, una pa lang, maging aware kayo, maging klaro kayo sa kung ano yung bawat tatahakin or pwede nyong bigyang tuon ngayong bagong taon. Huwag magtitiwala agad. So, reversal yung energy natin every time. At lalo pa kung hindi nyo bibigyan ng limita ang inyong mga sarili, minsan wala tayong higit na kalaban kung hindi paano tayo sa isang sitwasyon. I see strength in you, power, passion, fire. Maglalabala pa ang mga sitwasyon, guys. Huwag niyo pagdudahan ng kakayanan nyo. Luck is on your side. Samahan nyo pa niyan. So, kasi nga mag-level up, ano na yun, Moonchild? Baka merong someone na i-take advantage yung kayo.
Okay, yung kabaitan nyo, yung power, yung strength nyo. So, ingat kayo doon, ha? Ganun yung energy na aking nakukuha. Pagiging totoo, kung sino kayo sa isang tao o sa inyong sarili. Go with the flow. Let things flow naturally sa inyong buhay, karera, pamilya, kapareha, at merong ganda. Wala tayong control. Yes, maring may ilang surprises ang buhay sa inyo. Positive, negative, highs and lows. Walang control tayo sa kung anong pwedeng iwan ng universe, the tower kasi ay narito. Pero meron kang control daw. Group 6, kung paano mo aaksyonan, kung paano mo panghahawakan ng mga bagay. Nasa iyo ang full control. Pero kung totally moonshot, parang wala naman akong control na. Sabi ko nga, isurrender mo lahat sa kanya. Meron kayong gabay, guardian. A lost loved one watches over you. Hindi kailangan yung pinakasalita, pero meron kang gabay. Hindi ka nag-iisa. Yes po. You are being guided and protected. Group 6, kuha tayo at tayo ng ilang messages pa. Ano kailangan marinig ng mga taong ito? 2026, guidance po. Uranus, napakasipag, the tower. Expect the unexpected talaga, guys. Maaring may ilang surprises, unexpected events na pwedeng ihain ng universe. So, stay flexible, adaptable sa situation. Okay, sabay. Sa agos ng buhay, huwag kayong ma-stuck. Well, it's okay to pause kung talagang minsan parang ang hirap ang hawakan ng sitwasyon. Sabi ko nga, huwag lang din bibigyan ng pagmamadali or pagkainip. Okay, trust the process at sabay sa ilang ganap na ito na maaaring hindi nyo asahan. 9th house, travel. Meron bang travel or meron kayong ma-achieve, guys? Meron kayong matatapos? Sa mga students na nakikinig ngayon, why not? Or merong mga nais magbalik sa eskwela? Kung humihingi kayo ng sign, why not? Ito na yun. Sabi nga nila, never stop learning. Be open sa ilang possibilities or pagdating sa inyong mga fates, panghawakan nyo, iangat nyo lahat sa kanya. Maging totoo kayo. May pagtanggap akong nakikita. Ang lawak ni 9th house. Huwag kayong matakot. Okay? Huwag kayong matakot as long as magiging totoo kayo sa inyong mga sarili. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. 2026 para sa inyo, Group 6.